Malayo pa lang ay natatanaw na natin itong malawak na palayan na matatagpuan dito sa isang barangay na matatagpuan sa bayan ng Rizal. Kung makikita nyo, talagang napakaganda ng ating tanawin mga kalahi. At sa gilid nga nito ay makikita natin itong umaagos at nagraragasang tubig na talaga namang masasabi mong panalo. Kumbaga, ito pa lang yung location ng ating pinuntahan, talagang hindi ka na mawawalan ng gagawin dito. So kasama ko nga pala si Kuya Jom sa adventure ngayong araw na ito. Kapi tayo. Yun. May takuri. Ayan, dahil nga mayroon tayong mga bagay na ginawa lang. Grabe, tignan nyo mga kalahi oh. So ngayong araw ay dito ko ikikwento sa inyo lahat ng mga bagay na nangyayari this past week. Kumbaga nung mga nakaraang araw, kasi is maraming nangyari sa atin. Kumbaga hindi ko kayo na-update, hindi ko kayo na sabihan kung ano yung mga bagay na ginawa natin sa mga sunod na araw na yun. So unahin ko muna yung pagpunta natin sa Batuili. So Batuili River muna yung ating ikikwento. So ano nga ba yung kwento ng Batuili River, no? So ang Batuili River kasi is napaka-enchanted place na matatagpuan sa bayan ng San Jose. Part siya ng Barangay Monticlaro, na kung saan dito nyo makikita yung napakagandang rock formation na kung aakalain mo kapag malayo kay parang ito yung Noah's Ark. Kumbaga parang dito pinatong yung Noah's Ark na matatagpuan o mababasa natin sa Biblia. Pero ayun lang naman sa kwento yun. Then sa ibang kwento naman, sabi nila ang area daw na ito ay parang balyena. Parang balyena na nakaangat na tila mayroon daw siyang kinukuha sa itaas. Then may mga kwento din naman dito na napapaloob. Sabi ng mga katutubo ay mayroon daw ditong isang nagmamay-ari, isang matandang ermitanyo na nakatira dito sa taas, sa tuktok ng bundok na bato na ito, na kung saan ito daw ay nireritwalan nila tuwing hapon. So may mga kwento rin naman na nagsasabi na mayroon daw ditong isang babaeng nagbabantay, isang babaeng nakakulay puti. Bagamat hindi man ito nakakatakot, ay nakakahumaling ang kanyang ganda, sapagkat oras na sumama ka dito sa kanya ay paniguradong buhay mo na ang kapalit. Yun yung mga kwento. At mismong ako din, napatunayan ko sa sarili ko na meron talagang namatay dito. Pero sa likod ng mga kwento na yon ay hindi na ito alintana, sapagkat sa paglipas ng magagandang panahon, masasalimuot na pangyayari sa ating mundo, sa ating bayan, sa ating barangay, natabunan na ito dahil sa sobrang dami ng gumagamit ng social media. So mga kalahi, ano kaya ang nangyari nung time na naligo kami doon kasama si Kuya Jom sa adventure? Gusto nyo bang malaman? And 3, 2, 1, let's G! Wow, wow, I could lie wide awake and leave my head up in space. Countless nights and days when you are far away, and I know that it's hard, but still
So yun na mga kalay, bago natin ipagpatuloy ang ating kwento sa episode na ito, meron tayong mga lokal na nakasama dito. Kumbaga sila yung naninirahan dito, na talagang dito na sila nakatira. So simula dito ay magpapaanod tayo hanggang dito. Ayan, mukhang nakakatakot dahil ayan, may mga aso, pero okay lang yan. Sarap ng ligo nila. Oh, nakabidyo kayo, wag niyo akong kagatin, nakabidyo kayo. Yan, makiligo lang yan ha. Malalim? Wala. Woohoo! Ang sarap magpaanod. Woo! Yo mga guys. Sarap maligo. Grabe. Woo! Uy, may mga malaking bato. Woo! So yun. Oh yeah. Woo! Grabe, lakas ng current. Pinili nilang maligo dito kasi nga malalim dito mga kalahi. Tignan nyo itong area na to. Talagang bukod sa ayun oh, hanggang saan yan, delikado dyan. Ay grabe oh, baliwala sa kanila, wala na yung bata. Yun oh, sarap ng ligo nila. December 29, 2024 ay naglakbay ako patungong Magsaysay upang kausapin ang isang kaibigan para sa isang setup ng ating vlog, para sa pagpatuloy ng taon ay meron tayong maibabahagi sa inyo mga kalahi. At doon na rin namin napagpasyahan ni Kuya Joms na pumunta sa Batuili dahil wala kaming ibang ginawa noon kung hindi ang umupo sa bahay, magkape at matulog. So tara, samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Ako nga pala si Mr. Kalahi at tara. So yun, kape tayo. Good morning sa ating lahat. Welcome sa panibagong episode ng ating vlog ngayong araw na ito. Muli ay nandito tayo at nagbabalik na naman ang inyong Mr. Kalahi. Alam kong na-miss nyo ako sa pag-explore natin dito sa Occidental Mindoro. Siyempre muli yan, kasama ko si Kuya Joms. So bali ang daming nangyari, so ikikwento ko sa inyo. So habang nagkakape kami, Nakabalik na kami sa kaprobinsya ng Occidental Mindoro. So dire-diretso na to, kaya abangan nyo lagi. Yun. Let's G. Let's G na talaga. Marami tayong mga bagong kasama. Yung mahiwagang takori natin, bumalik na. Meron tayong bagong kaibigan na si Baldog. Si Baldog. Siyempre si Brusco. Ayan. Kamusta kayong lahat? Kamusta yung bakasyon nyo? Long weekend. Long weekend ba? Parang kailan lang, no? Pasokan na naman. Parang kailan lang umaasa pa rin. Hindi, joke lang. Nakikita nyo ba yung kailugan na yan? Nakikita nyo ba yung kailugan na yan? Ito yung ilog na maraming kwento. Kumbaga ikikwento ko na lang sa inyo may yung pinaka main. Bakit nga ba pansamantalang pinasara ito noon at talagang kinakatakutan talaga nung ilan to noon. Pero dahil doon natakpan lang siya dahil sa ganda at maraming mga vlogger na ang promote ng magandang lugar dito. Nakikita nyo naman. So ang magiging main purpose natin mamaya ay i-explore natin yung dulo na yun. Titignan natin
kung ano nga ba yung mga istruktura o yung mga sinaunang pundasyon daw na nakatayo pa dyan hanggang ngayon. Dahil alam nyo ba na meron daw dyan isang lumang simbahan noong unang panahon na itinayo pa ng mga Kastila. So yun yung abangan natin. Sana makita natin, pero kung hindi man natin makita ay pasensya na kayo. Huwag kayong magalit sa akin. Peace lang tayo dahil dapat ang buhay ay kalmado lang, kaya kape tayo. So yun. Woo! So yun mga kalahi, ligo. Grabe. Hindi pwedeng hindi malalim. Malalim. So mga kalahi, maraming kwento kasi ang lugar na ito. So marami kasing kwento ito na sinasabi na ang lugar na ito ay ito yung lugar na nangunguha ng buhay. Kumbaga hindi basta-basta ang paliligo dito dahil ayon nga sa kwento, mayroon daw ditong isang babae na nagpapakita daw sa tuwing araw ng Biyernes. At kung mapapansin nyo nga, talagang napakarami ng ano yun, bakit mayroong itim doon na anino. Tingnan nyo yung dulo na yun mga kalahi, diba? Grabe oh. So yun ang mga kalahi, dahil dyan enjoy na lang natin ang ating araw at maligo tayo. Dito lang muna tayo at hindi na natin nililigo. Dito napakatahimik at walang basura, nakakatuwa. Marami rin naliligo na mga basura. Oh my god, nandito tayo sa isang bato na kung saan ayan oh, biglang lalim mga kalahi. So hindi pwedeng basta-basta ka lang na pumunta dito o maligo. So kailangan natin ng konting ingat dahil may kuweba dyan sa bato na yan, lusutan sa itaas. Yan, medyo nakakatakot lang, pero okay lang, sanay tayo dyan. Ayun oh, tignan nyo yung ilalim. Sarap nung ganito na ako kasi sa cellphone. Ah! Woo! Sarap. Oh, hay kayan, hay. Woo! Yung tali, ang tigo yung tali. Ganto kasarap dito. Kumbaga may enjoy mo talaga yung bawat segundo, bawat momento kapag nandito ka. Ayun oh. Libre lang ang tubig dito. Walang entrance. So ito na nga yung ganap natin ngayon dahil tapos na tayong maligo. So hindi natin masabi kung tapos na tayong maligo dahil umahon lang kami ng saglit. Kumbaga meron pa kaming liliguan dyan, yun nakita niyan. Yan yung liliguan pa namin ngayon. Pero magpe-prepare muna tayo. Hindi ko alam kung magkakape ulit kami o magluluto na kasi busog pa ako mga kalahi. Busog pa. Ayan o. Ito yung mga dala pala namin. So meron kaming kalamansi, okra. So the best okra. So mega, pwede namin siyang ikainin na ng yan, mega. May ganun ba? Yan. Then ito ilalaga na lang namin. Meron naman kaming toyo dito. Then syempre Skyflakes para pampatatag. This is not sponsored pero baka naman. Silver Swan baka naman. Ayan. So nag-iisip ako. Kainit muna tayo.